was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistadong operasyon ng isang bodega sa Capas, Tarlac, kung saan ang mga grocery item na expired o pa-expire na, pinapalitan umano ng expiration date. Nasa 5 milyong piso ang halaga ng mga produktong nasabat ng NBI, kabilang ang mga gatas na panghalo-halo at iba pang pagkaing patok ngayong tag-init. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Bit-bit ang isang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng NBI Tarlac at Food and Drug Administration ang warehouse na ito sa Capas, Tarlac. Tumambad sa raiding team ang kahong-kahong grocery items tulad ng gatas, noodles, chocolate at kape. Lahat kung hindi malapit ng mag-expire ay noon pang 2024 expired na. Meron kaming natatanggap na informasyon na merong labeling na expired products. Sa tingin namin, itong mga gatas na ito, ginagamit ito sa mga halo-halo. Kaya mag-ingat po tayo lahat. Inabutan din ng mga operatiba ang mga lata ng thinner na ginagamit sa pagtanggal ng mga expired labels at mga pangtatak para lagyan ng bagong expiration date. Patok pa naman ngayong tag-init ang ilan sa mga nakumpiskang produkto, lalo sa mga bata. Delikado po ito. Kasi since expired ng mga products dito, base po sa utos ni Director, lalo ngayong summer, marami mga outing, ingatan po rin ang mga consuming public. Sa taya ng NBI, nagkakaalaga ng humigit kumulang 5 milyong piso ang mga nakumpiska na bagsak presyo kung ibenta online o sa mga sari-sari store. I-confiscate natin lahat ng mga expired products dito, mag-return tayo ng search warrant, mag-file tayo ng kasong violation of Consumers Act at FDA laban sa may-ari dito. Hihilingin daw ng NBI Tarlac na mag-issue ang korte ng disposal order para sa mga nakumpiskang expired na grocery goods para hindi na ito magdulot ng peligro sa publiko. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, doble ingat kayo sa mga nirerentahan ninyong sasakyan para sa delivery. Baka magaya sa modus ng mga nasa koting suspect sa Maynila na tinangayan ang kanilang customer. Nakatutok si Marisol Abduraman. For violation alleged highway robbery. Sa bahagi ito ng Road 10 sa Tondo, Maynila, natunto ng PNP Highway Patrol Group ang closed van na ito matapos ireklamo. Sabado pa kasi ito inarkila sa pamamagitan ng isang online delivery app para sana mag-deliver ng mga tiles na order ng isang customer. Pero hindi ito dumating sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan dapat i-deliver ang 89,000 pesos na halaga ng tiles. Ito ay kanyang binayaran through online, no, worth 89,000. Kinabukasan, isang alias Ezekiel umano ang nagpakilala sa biktima. Para makuha nitong kababayan po natin yung kanyang in-order, ay in-need po niyang magbigay ng additional amount. Kaya nagpasaklolo sa HPG ang biktima. Agad namang natunto ng mga otoridad ang nasabing sasakyan. Naibaba na ang mga tiles sa Tondo, Maynila, pero nabawi rin naman ang mga ito. Arestado ang driver at pahinante ng truck, gayon din ang taong pinagbagsakan nila ng nasabing tiles. Nag-order mismo itong alias Ezekiel na hindi i-deliver nung driver dun sa mismong dapat pupuntahan, at ito nga ay napunta nga po ron sa isang kasamaan or kababayan po natin. At large pa po itong tao na to kasi isa po siya sa nasa likod. Maari isa po ito sa mga inside job na tinitignan ng HPG kung bakit ganito. Ngayong hapon, sinampahan na ng mga karampatang reklamo ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 Oras. Sumentro ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa Palawan sa pagdepensa sakaling may lumusob na kalaban mula po sa dagat. Gayunman, iginit ng AFP at US Forces na wala itong kinalaman sa aktual na tensyon sa West Philippine Sea. Nakatutok si June Veneracion. 6 na inert rounds ang pinakawalan ng HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Ito ang highlight ng Philippine-US balikatan exercise sa Rizal, Palawan, kung saan kunwaring may kalaban na lumulusob sa dalampasigan.
gumamit ng remote control boat para mas makatotohanan na may umaatake mula sa dagat. Samut-saring kanyon din ang pinaputok. Sa counter-landing live fire exercise na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika ay pinakaya nasa 500 na tropa mula sa US Military at Armed Forces of the Philippines ang Ang senaryo ay pinipigilan nilang makadaong at makalusog sa baybayin ng bayan ng Rizal yung puwersa mula sa karagatan. Nakilahok din ang mga sundalo mula sa Australia. May mga observer naman mula sa Japan. We achieved everything we set out to achieve. Not perfect, we'll get better next year, we'll get better every time we do it, but that's why we do these things, to work well together. Ang training area ng live fire exercise ay nakaharap sa West Philippine Sea, kung saan agresibong inaangkin ng China ang halos lahat ng isla at karagatan. Pero nilinaw ng mga opisyal ng Armed Forces ng Pilipinas at Amerika na walang kinalaman ang pagsasanay sa tensyonadong sitwasyon sa West Philippine Sea. We have been doing this for 40 years now. There's no issue with China 40 years ago. This is a totally different agenda we have with the US and the other partner countries. It's agnostic of an enemy. It's somebody trying to interfere with a sovereign nation. That's what we're trying to demonstrate, the capability to defend against. Patuloy daw na magsasanay ang mga tropa ng Pilipinas at Amerika para mas mahasa ang kakayahan nilang makipaglaban na magkasama. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, matapos iatid sa kanyang huling gantungan, patuloy po ang pagbisita ng mga mananampalataya sa puntod ni Pope Francis at kabilang sa mga dumalaw sa yumaong Santo Papa ang mga kardinal mula po sa iba't ibang bansa. Nakatutok si Vicky Morales. Dahil sa paghimlay ni Pope Francis sa Basilica de Santa Maria Maggiore, asahan daw na mula ngayon magiging paboritong puntahan ito ng mga turista. Ngayon pa lang, ang mga kainan at tindahan sa palibot nito dinudumog na at dahil paikot na sa buong basilika ang mga pila, with matching security check sa bawat bisita, umaabot daw sa higit 2 oras bago makapasok sa basilika. Nandito po tayo ngayon sa loob ng Basilica de Santa Maria Maggiore. Talagang nakakamangha po yung interior ng simbahan nito. Na-imagine ko yung mga panahong pumupunta rito si Pope Francis bago ang kanyang mga apostolic journey para humingi ng gabay. Last time na may nailibing na Santo Papa rito was taong 1903 pa. Habang nasa pila kami papuntang puntod ni Pope Francis, taimtim ang lahat. Kasama ko sa pila ang mga mananampalataya at mga tulad ni Ma'am na nagdadasal ng rosaryo. Kasama po tayong mga Pilipino rito. Kamusta po kayo? Okay lang po. Ilang na kami nakapunta sa Holy War. Pangatlo na. Sige po. Ingat po kayo. At habang nasa pila kami, biglang itinigil muna ang pagpapapasok sa mga deboto. Ito na ang sumunod na eksena. Sabay-sabay dumating ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para bisitahin itong napakasimpleng puntod ng Santo Papa. Nakikita po natin sabay-sabay nang dumarating ang mga kardinal galing silang St. Peter's Square at nag-bus sila sama-sama papunta rito nga sa Basilica de Santa Maria Maggiore. Nandito na po si Cardinal Tagle. Hi, Cardinal! Hi. Pati si Bishop Ambo na dito na rin. Hello po. Kamusta? Kamusta po? Filoni. At nandito ang dating apostolic nuncio sa Manila, si Cardinal Filoni. God bless you po. God bless you. Pagkatapos mag-alay ng dasal, nagsama-sama sila sa isang misa. Marahil, humihingi ng lakas at gabay dahil 1 linggo mula ngayon, sila rin ang magtitipon-tipon upang pumili ng bagong Santo Papa. Mula sa Rome, Italy, Vicky Morales, Nakatutok, 24 Oras.
Good evening mga kapuso! Esta Secto Encantadix. Dahil hindi lang ipinakilala, ipinasilip na rin ang full costume ng ilan sa bagong characters ng inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Makiavisala sa chika ni Aubrey Canampan. In full costume na humarap sa Unskippable YouTube in the New Era of PH Media event, ang ilang stars ng Encantadia Chronicles Sangre na mapapanood na soon sa Kapuso Network. Kabilang si New Generation Sangre Adamus na ginagampanan ni Kelvin Miranda. Siyempre, excited na rin kaming lahat na mapakita kung ano ba talaga yung nilalaman ng Encantadia. Ipinasilip na rin sa unang pagkakataon ang warrior costume as Zaor ni Gabby Eigenman. Actually, we're all excited to showcase what's in store for 2025, especially for Encantadia Chronicles, which is Sangre. Bagong karakter din na dapat abangan si Daron, nagagampanan ni John Lucas. Ito na yung parang resulta ng mga pagpapagal nila, o ng mga hirap, pagtsatsaga ng lahat ng mga nakaraang buwan. So nung lumabas yung teaser, sobrang nakakatuwa, nagbunga talaga. May magandang resulta. Ang Gueco twins na sina Vito and Kiel as Matuk and Tukman. Si Therese Malvar as Dina mula sa Mortal World. At ang beloved Encantadia character na si Imaw may special appearance rin. Magmula noon hanggang ngayon, parami ng parami at palaki ng palaki ang mga kasama ko rito. Ang presentation of characters ng Encantadia Chronicles Sangre, ang isa sa highlights ng presentation ni GMA New Media Incorporated President and COO Dennis Augusto Kaharian. In this day and age, marami na raw kasi ang tumututok din sa YouTube kung saan tampok ang ilang programa ng GMA. At ang isa sa most viewed Kapuso show, ang Encantadia 2016, even after 9 years. Marahil hindi ito alam ng marami. Even yung Encantadia na 2016 hanggang ngayon, pinapanood pa rin. Nasa top 10 pa rin ng mga content na pinapanood ng mga kapuso natin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa April 2025 pre-election survey. Nakatutok si Salima Refran. Sa non-commissioned survey ng Okta Research sa voting preferences para sa 2025 Senate elections, 19 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ang eleksyon sa panahong sinagawa ang survey. Yan ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson, incumbent Senators Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Bam Aquino, Congresswoman Camille Villar, former Senators Manny Pacquiao at Kiko Pangilinan, TV host Willie Revillame, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Senadora Amy Marcos, Senator Francis Tolentino at artista na si Philip Salvador. Isinagawa ang nationwide survey noong April 10 hanggang 16 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 rehistradong botante, edad 18 pataas. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pagpapabagsak umano sa mga Duterte ang lumabas na motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Base po yan sa investigasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Itinanggi naman ng Malacanang ang tinawag nitong opinyon ng Senadora. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos magsagawa ng investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahad ni Senador Amy Marcos na politika ang nakitang pangunahin umanong motibo para rito. Part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So, maliwanag to, no? Sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom. And thereafter, the ICC.
Kaya irerekomenda ng kanyang Senate Committee on Foreign Affairs sa sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo sina PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao. Pinaiimbestigahan din anya ang mga Justice at Interior Local Government officials sa pagpayag sa pag-arestong wala naman anyang bisa. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga binanggit na opisyal. Pero hindi na nagulat ang Malacanang sa pahayag ng Presidential Sister. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Sinigundahan naman ni Vice President Sara Duterte ang anggulong politika ang nasa likod ng pagpapaaresto. Ang moabot na eleksyon, tungod kay nagkakusog o kusog kaayo ang oposisyon, o sa 2028 elections, sa mga dili gusto mo na o gusto mo kapot sa ilahang power or gahom din sa ilang katungganan. Kinukunan pa namin ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng pahayag na ito. Sabi pa ng bise, ultimo siya ay nasa listahan ng aarestuhin anya ng ICC. Walang ganyang impormasyon mula sa ICC hanggang ngayon. Daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot nako didto natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Hinihingan namin ng pahayag ng ICC kaugnay nito. Nakapiit sa dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center bilang isang suspect. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagliyab ang bahagi ng isang landfill sa Rodriguez, Rizal at lumika ng matinding usok na umaabot na ngayon sa ilang bahagi ng Quezon City. Live mula sa Rodriguez, Rizal, nakatutok si Darlene Kai. Darlene. Emil, bumuhos yung malakas na ulan kanina lang pero hindi pa rin tuluyang naapula yung sunog sa isang landfill dito sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Matindi yung naging uso kaya lumikas yung ilang residente papunta dito sa evacuation center ng barangay. Sa tindi ng sunog sa isang landfill sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, tanaw ito mula sa malayo ng kumukuha ng videong ito. 1:00 ng hapon kahapon pa nagsimula ang sunog sa tapunan ng basura pero hindi pa rin naaapula hanggang kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection Rodriguez, Rizal, mabilis kumalat ang apoy at pahirapan ang pag-apula dahil maraming basura ang nasusunog. Yung pong nature po kasi nito ay ang apoy po karaniwan dahil landfill nanggagaling po ito sa ilalim. Kaya po ang ginagawa po natin dito na isang minsang pag-apula ay humuhukay po tayo ng lupa gamit yung mga heavy equipment tulad po ng backhoe at ng bulldozer at itinatabon po natin doon sa mga area na mayroong mga apoy o mga pag-usok. Sa investigasyon, lumalabas na pahirapang apulahin ang apoy dahil sa methane, isang uri ng gas na nabuo mula sa nabubulok na basura. Ang inisyal na pagliliyab naman, isa sa posibleng mitsa ang sobrang init ng panahon. Pagka talaga masyadong mainit ang panahon, nagiging factor din ng pagkasunog ng landfill. Malaking factors po talaga na sa tayo po sa panahon ngayon ay dumaranas ng masyadong matinding init kaya nakaka-apekto po talaga ito na nagkakaroon po tayo ng mga rubbish fires. Ngayon pa man, hindi naman po natin sinasara na doon lamang ang maging cause. Kaya po patuloy pa rin po na inimbestigahan ng BFP Rodriguez ang origin ng sunog. Bagamat hindi pa fire out o patuloy pang inaapula, idineklara na itong fire under control. Ibig sabihin, wala nang bantang kumalat o lumabas pa sa landfill. Dahil sa tindi ng sunog ay lumikas muna ang 24 na pamilyang nakatira malapit sa landfill. Naka-face mask ang ilan sa kanila habang ang iba ay nagtakip ng ilong dahil sa kapal ng usok. 87 silang nasa evacuation center muna ng Barangay San Isidro, kabilang ang ilang senior citizen, buntis at maliliit na bata. Kusa lang po kaming umalis kasi mausok. Masyado nang makapal yung usok galing sa landfill lalo't may ubo yung anak ko. Kaya nag-aalala rin ako na baka lumala. Kinakailangan po siguraduhin muna namin yung area bago namin pala ibalik o payagan yung mga evacuees na bumalik po sa kanilang bahay.
Maging sa Quezon City, umabot ang epekto ng sunog sa Rodriguez. Ayon sa City Hall, mula alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 kaninang umaga ay very unhealthy ang air quality index sa ilang lugar sa hilaga ng Quezon City, gaya sa bahagi ng Novaliches, Lagro at Payatas. Kaya hanggang maaari ay iwasan daw muna nilang lumabas. Unhealthy o hindi naman ligtas, para sa ilang kabilang sa sensitibong grupo, ang hangin sa ilang lugar sa Sauyo, ibabang bahagi ng Payatas, Mindanao Avenue at Tandang Sora. Pinapayuhan ang mga may respiratory disease tulad ng hika sa mga nabanggit na lugar na iwasang lumabas. Kaya hindi muna pinapalabas ni AJ ang kanyang mga anak. May hika po yung sa bunso po. Kaya syempre iingatan mo siya na hindi siya makalanghap ng usok. Hindi ko lang po talaga pinalabas gano. Magkaroon ng marapat na pag-iwas muna sa mga lugar, pang-publikong lugar at maiwasan at kailangang magsuot ng mask. At mag-monitor naman po ang ating QC Dream O at ang CCESB sa mga susunod na oras. At ang next advisory po namin is 8 a.m. po. Emily, sinisika pa namin hinga ng statement o pahayag yung management ng landfill. Kanina pumunta kami roon pero hindi kami pinapasok at wala ring lumabas para magbigay ng panayam. Pero sabi naman ng BFP ay nakikipagtulungan naman daw sa kanila yung may-ari ng landfill. Samantala, naglabas ng statement yung Rodriguez LGU. Makikipag-ugnayan daw sila sa DENR para sa isang air quality testing. Pero sa ngayon, maigi raw na mag-ingat, iwasang lumabas ng bahay at kung lalabas ay magsuot ng face mask gaya ng suot ko ngayon. Yan ang latest mula rito sa Rodriguez, Rizal. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Umakyat na sa 11 nasawi sa malagim na trahedya sa Vancouver, Canada, kung saan nang araro ng mga tao ang isang SUV sa gitna ng isang Filipino Street Festival. Ang ilang Pinoy na dumalo sa pagdiriwang ikinuwento ang kanilang nasaksihan. Nakatutok si Mariz Umali. Ang masaya sanang selebrasyon ng kulturang Pinoy sa Vancouver, Canada, nauwi sa malagim na trahedya matapos araruhin ng itim na SUV na minamaneho ng isang residente ng Vancouver pasado alas 8 ng gabi nitong Sabado. 11 nasawi hanggang mahigit 20 ang sugatan, edad 5 hanggang 65. Lahat sila dumadalo sa Lapu-Lapu Festival, isang pagtitipon ng mga Pinoy sa Vancouver. Ang nangyari nasaksihan ng magkaibigang Abigail Andiso at Dale Felipe. People were screaming, kids were already crying kasi siguro nakita it was very fast. Siguro yung from the revving of the car all the way to the end, ang bilis, it's like seconds, probably maybe within 30 seconds tapos na yun. Agad na raw tumawag sa 911 si Abigail para humingi ng tulong. Everyone is already on panic. So nobody's giving me like direct answer. So everyone was screaming, everyone was crying, everyone was on panic, and I said, send us an ambulance right away. I can see about 20-30 casualties. There's a lot of people on the ground already. It's like lying lifeless. There was a baby on my right side. It was a couple that was crying, oh, my baby, yung baby ko. Please, wala pa yung medics. Mostly the bodies that I saw there was this other lady, like I was telling them, twisted na talaga yung kamay, and then, alam mo yung parang pilipit na siya. And then yung leg niya was really broken na dito. Isa rin sa mga dumalo sa Lapu-Lapu Festival si Jennifer. Tumakbo lang ako. Kasi nagwo-worry din ako baka nandun yung nanay ko sa pinangyarihan ng event na yon. So nakita ko talaga yung mga katawan na nasa ilalim ng food truck, may baby, may matanda, babae, mga bata, nakita ko mga duguan. And I'm trying to help them. Ang suspect naaresto rin sa lugar. Sinampahan na siya ng 8 counts of second-degree murder pero posible pa raw madagdagan ng isasampang kaso laban sa kanya ayon sa Vancouver Police Department. Kumakalat naman ang video na humihingi siya ng paumanhin sa mga tao bago dumating ang mga pulis. Bagamat wala pang kinukumpirmang motibo sa pananagasa, isinantabi na ng mga pulis ang terorismo. Lumalabas na may significant history of interaction with police at ng mental health problem ang suspect. Ang Department of Foreign Affairs nakikiramay sa pamilya ng mga biktima at sinigurong inaasikaso na ang kanilang pangangailangan. I think our ambassador in Canada is going or is already in Vancouver and attending to the needs of those affected. We wish to grieve and condole with those victims, the families of the victims
yesterday's really horrific attack. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Matapos ilibing si Pope Francis, sunod ng pinaghahandaan sa Vatican ang conclave, kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Bagaman ayon sa Vatican ay sa May 7 pa yan sisimulan, regular na ang congregation ng mga kardinal, kung saan posible silang magkakilala-kilala. Nakatutok si Maki Pulido. Isang eleksyong walang kandidato. Ganyan isinalarawan ni Pablo Virgilio Cardinal David sa panayam ni Vicky Morales ang mangyayaring conclave na magluluklok ng susunod na Santo Papa. Saan ka nakakita ng halalan na walang candidates, di ba? Parang, in principle, all the participants are candidates. Ganun talaga siya. So you start from scratch. Sa mahigit 200 kasalukuyang kardinal, 135 ang makikibahagi sa conclave, kabilang si Cardinal David. At isa sa kanila ang posibleng hiranging bagong Santo Papa. May obligation kasi ako in conscience na kilalanin ko ang lahat ng mga kapatid na kardinal. At ang mga cardinals na eligible ay mga 135 in all. Pero sa dami nila, paano nga ba gagabayan ang sarili sa pagpili? Meron kaming a kind of website na may profile ang bawat isa sa amin. And pwede mo makita yung background ng bawat isa, anong pinag-aralan niya, anong pastoral experience niya, mga ganyan. So ngayon pa lang nag-aaral na kayo tungkol sa iba't ibang kardinal na lalahok sa conclave? Ang tawag niyan homework. Oo nga naman. Good student kayo. Oo, you just do your homework. And nobody tells us to do that, syempre. Kasi grace also builds on nature. Totoo naman, ang Diyos ang masusunod. Pero ang Diyos, ine-expect din kami as human beings na to use our intelligence na kilatisin ang mga kakayahan ng bawat, sabihin lang kandidato pero wala namang kandidato. May pagkakataon din daw silang magkakilala kapag nangyari na ang mga pre-conclave meetings. Yung pre-conclave, hindi pa yung closed doors. So ang pre-conclave, ibig sabihin, ang College of Cardinals ay nagmi-meet, nagpupulong, at nagdi-discuss. Nagkukwentuhan, may mga topics kami for discussion, mga ganyan. At opportunity rin yon para kilatisin namin ang isa't isa, makinig sa sinasabi ng bawat isa. At parang bibigyan ng bawat isa ng opportunity na magbigay ng kaunting saloobin tungkol sa direksyon na dapat tahakin ng simbahan, ano ang mga kasalukuyang hamon, anong ina-expect mo sa magiging Santo Papa, that kind of thing. Isang paraan yun para marinig mo ang anong nasa puso ng bawat isa. Kung sa pre-conclave meetings pwede pang mag-usap, oras daw na mangyari na ang mismong conclave, papasok na ang vow of secrecy. Kaya mga kardinal na dati nang nakalahok sa mga nakalipas na conclave, hindi rin maaaring magkwento sa kanilang karanasan sa mga bagong kardinal tulad ni David. Pero yung mga kardinal na nakalahok na dati, no, sa dating conclave, ano yung mga naging advice nila sa inyo? Like Cardinal Taglin, Wala. Anong advice? Like, Honestly, wala. You know why? Kasi merong absolute confidentiality. The moment na pumasok na kami sa conclave, wala nang communication. Wala nang... Hindi lang yon, among each other. Even each other, yes. Yeah. Wala nang communication kasi retreat na siya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ngayong tag-init at mas madalas ang outing gaya po ng swimming, doble ingat po sa banta ng pagkalunod. Sa Quezon City, 2 menor de edad ang nasawi ng maligo sa ilog. Nakatutok si Oscar Oida. Wala nang buhay ng maiahon sa Tulyahan River sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Ang 17 anyos na si Mark Angel Core at ang kaibigan niyan si Christian Ramos, 14 anyos. Magpo-food trip lang daw po sila ng mangga. Tapos nagkayayaan daw pong maligo. Kung tutuusin, marunong anyang lumangoy si Mark Angel. Kaya nang nalunod si Chris at iba pa nilang kalaro, ito ang sumaklolo sa kanila. Nailigtas niya ang iba. Nung niya na pong ligtas na yung isa, binilagay niya naman po yung 12 year old. Niligtas niya po uli. Pero nahirapang iligtas si Christian. Siguro pagod na rin po yung anak ko.
Dahil ano na po pangatlo niya po iniligtas yun. Pag lubog sa tubig, ay, hindi niya na po binitawan yung anak ko. Kaya lang po, borax po siya sa ilalim. Talagang lulubog talaga po yung paa mo. Siya ang tumutulong sa akin sa pagtitinda, paglalako po ng turon maruya, biko. Wala na po akong katuwang. Ayon sa Quezon City Police District, hindi naman daw dapat talaga pinaliliguan ang Tulyahan River. For safety reason. So, hindi po natin dapat ipa sa walang bahala sa mga kung ano man yung abiso ng lokal na pamahalaan o ng ating mga LGU dun sa barangay na nakasasakop. Kung ito ay pinagbabawal, sumunod po tayo. Sige, ipambulat na. Bawal na rin ang paliligo sa malalim na bahagi ng isang ilog sa Bacara, Ilocos Norte dahil sa nalunod ding lalaking yan. Dinala pa siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Ayon sa pulisya, lasing ang 42 anyos na lalaki at naligo sa ilog para sana mahimasmasan. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa Philippine Statistics Authority, siyam ang namamatay araw-araw sa Pilipinas bunsod ng pagkalunod. Kaya bukod sa dapat marunong lumangoy, ayon sa pulisya, mahalaga ring piliin ang mga lugar na pagsiswimmingan kung saan ligtas. Sumunod po lamang sa abiso ng mga nasa lokal na pamahalaan o kaya yung mga rules ng mga swimming resort o kaya yung mga public places. Huwag po silang pumunta sa mga lugar na pinagbabawal na pagswimmingan. Sa mga anak na mga maliliit, siguraduhin po nila na hindi po na malingat yung kanilang paningin sa mga bata. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Medical evacuation o paglikas habang nasa dagat ang pinagsanayan sa balikatan exercise sa Zambales. Sa gitna niyan, ilang Chinese vessel ang namataan gaya ng mga naunang pagsasanay nitong weekend. Nakatutok si Chino Gaston. Habang naglalayag ang BRP Ramon Alcaraz sa Zambales ay lumapag dito ang isang helicopter ng Philippine Navy. Kunwari may napinsala sa barko kaya ang ilang crew nito in-airlift ng helicopter papuntang La Union. Pagsasana ito sa search and rescue operation at medical evacuation sa dagat bilang bahagi ng balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at Japan. Habang isinasagawa yan, may ilang Chinese vessel na na-monitor sa radar pero hindi naman lumapit sa pagsasanay. Was there ever a time na parang nag-interfere sila? We are committed to the ongoing multilateral maritime exercise despite the presence of PLA Navy vessels in the area. The safety and security of all Philippine and allied naval assets participating in the exercise remains as the Philippine Navy's top priority. Hindi tulad ngayon, noong Sabado ay sinalubong at inikutan ng isang barko ng Chinese Navy ang BRP Apolinario Mabini ng Philippine Navy. Linggo naman, binuntutan ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, 2 Jiangkai 2 frigates, isang reconnaissance ship at isang di patukoy na warship ng China ang nagmasid sa pagsasanay sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa dagat ng North Luzon. Gayunman, hindi ito nakaapekto sa pagsasanay kahapon na nilahukan ng USS Comstock at Littoral Combat Ship ng Amerika na USS Havana na agaw pansin dahil sa makanto at patulis nitong anyo. Sumali rin kahapon ang isang surveillance ship ng Japanese Maritime Self-Defense Force na kakaibang itsura dahil sa napakataas na tower sensor nito. Siyam na iba't ibang ship formation ang ginawa ng mga barko ng US at Philippine Navy at maging ng Philippine Coast Guard dito sa karagatan ng North Luzon bilang bahagi ng tinatawag na Division Tactics ng 2025 Balikatan Exercises. Ginawa ito habang nagmamasid di kalayuan ang 3 warship ng Chinese Navy. Nitong Sabado naman ay nag-formation ang mga barko ng US at Pilipinas habang magkakasunod. May formation ding magkakatabi. Sa isang formation, pinagitnaan nila ang barko ng Philippine Coast Guard na tila ba ine-eskortan. Biyernes, nagkaroon din ng live fire exercises gamit ang mga machine gun ng mga barko ng US at Pilipinas. Ilang beses ding namataan na lumilipad sa himpapawid ang mga P-8 Poseidon surveillance aircraft ng US at Japan habang isinasagawa ang exercise.
Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Saktong 2 linggo bago ang election 2025, tuloy sa paglatag ng kanilang plataporma ang mga tumatakbo sa pagkasenador. Nakatutok si Mark Salazar. Nakipagpulong sa mga taga-Northern Samar si Heidi Mendoza. Sa Davao Oriental, nangako si Manny Pacquiao ng dagdag trabaho. Pagpapababa ng presyo ng pagkain ang tututukan ni Kiko Pangilinan. Kapayapaan sa Mindanao at paglaban sa korupsyon ang pangako ni Ariel Quirubin. Kalusugan ng senior citizens ang idiniin ni Willie Revillame sa Bohol. Si Representative Camille Villar, pag-unlad ng ekonomiya ang nais. Sa Pangasinan, bumisita sina Attorney Vic Rodriguez. Kasama ring nag-ikot si Jimmy Bondoc at Senator Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ang laban sa krimen at droga. Si J.V. Hinlo, pag-amyenda sa Data Privacy Act ang itinutulak. Mas maayos na serbisyong pangkalusugan ang nais ni Doc Marites Mata. Karapatan naman ng bawat Pilipino ang nais tutukan ni Attorney Raul Lambino. Ipaglalaban daw ni Philip Salvador ang karapatan ng bawat Pilipino. Kasama rin si Representative Rodante Marcoleta na nangako ng tapat na serbisyo. Binigyang diin ni Senator Francis Tolentino ang laban para sa West Philippine Sea. Tamang paggamit sa pondo ng bayan ang binigyang halaga ni Bam Aquino. Pag-amyenda sa Local Government Code ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Nang hikayat na bumoto ng mga karapat-dapat na kandidato si Congressman Bonifacio Bosita. Programang pampamilya ang isinusulong ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta sa bawat barangay ang isusulong ni Attorney Angelo de Alban. Pagprotekta sa Verde Island Passage ang itinutulak ni Leody de Guzman. Serbisyong pangkalusugan at kabuhayan ang tututukan ni Senator Bongo. Mas maayos na tax collection ang nais ni Ping Lacson. Libreng gamot at hospitalisasyon ng senior ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Dikit na minimum wage sa Metro Manila at probinsya ang nais ni Senator Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, humakot ng 19 na parangal ang GMA Network sa 19th Gandingan Awards. Kabilang sa mga kinilala, ang kasama natin si Emil Sumangil. Ang iba pang ginawarang personalidad at programa sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa ika-19 na taon ng University of the Philippines Los Baños Combrod Soc Gandingan Awards, 19 na parangal ang nakuha ng GMA Network, kabilang ang Best News Anchor para kay 24 Oras Anchor Emil Sumangil. Iginawa din ang Gandingan ng Edukasyon kay Kim Atienza at ang Gandingan ng Kabataan Award kay Game Changer host Martin Javier. Panibagong panalo rin ang nakuha ng How to Spot Deepfake ng 24 Oras na itinanghal na Most Development-Oriented Feature Story. Ito yung mimistulang kalasag na gagamitin ko para hindi ako tablan ng ginagawang pagbanat sa atin. Mga alagad ng tunay na media na kumahanap ng tunay na istoryang dapat malaman ng mga kababayan nating Pilipino. Most Development-Oriented Gender Transformative Program naman ang State of the Nation. Best Field Reporter si Joseph Morong at Best TV Program Host si Balitang Hali Anchor Rafi Tima. Kinilala rin ang ilang public affairs show and personalities, gaya ni Jessica Soho na pinarangalan ng Gandingan ng Kalikasan. Most Development-Oriented Environment Program din ang Kapuso Mo, Jessica Soho, episode Nickel and Dime. Most Development-Oriented Documentary ang The Atom Aralio Specials, Mga Boses sa Hukay. Wagi rin ang investigative story ng Reporter's Notebook, Nasaan ang Pera, Pabahay. Pati ang The Howie Severino Podcast na Most Development-Oriented Educational Program. Most Development-Oriented Drama Program, Ang Pulang Araw. Most Development-Oriented TV Plug ang NCAA Siglo I Inspiring Legacies. Most Development-Oriented Musical Segment Program, Julie Stel, Ang Ating Tinig.
Sa radyo, Best FM radio program host si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. At online, most development-oriented online feature article, ang Living the History Reenactment, Bob's Tell Tales of Filipinos' Wartime Valor. Para sa GMA Integrated News, Janie Santos, nakatutok 24 oras. Naglabas ng salobe na ang celebrity mom na si Jackie Forster kasabay ng pagkumpirma niyang hiwalay na ang kanyang anak na si Kobe Paras at si Kapuso star Kylene Alcantara. Makichika kay Aubrey Carampel. Usap-usapan na nitong mga nakaraang linggo ang umano'y paghihiwalay ni Kapuso star Kylene Alcantara at kasintahang si Kobe Paras. Napansin kasi ng netizens na nag-unfollow ang magkasintahan sa isa't isa sa social media. Ngayon, kinumpirma ito ng ina ni Kobe na si Jackie Forster sa halos 15-minute video na in-upload ng celebrity mom. Sabi ni Jackie, nagsimula ang lamat sa relasyon ni Kobe at Kylene noong magtungo ang dalawa sa Amerika nitong January, kung saan may mga lumabas daw na red flag. Dagdag ni Jackie, tila na-off din umano ang anak na si Kobe sa ilang pagkikita sa mga magulang ni Kylene. Matatanda ang ipinakilala ng dalawang young celebrities ang isa't isa sa kanilang mga magulang. Sabi ni Jackie, mas gusto sana nilang manahimik, pero mas dumami umano ang pambabash at mga akusasyon, pero mas nakababahala umano ang nangyaring stalking. Tinawag din ni Jackie na unforgivable ang mga umano'y nasabi at nagawa ng magulang ni Kylene kay Kobe. Kinwestiyon din niya ang pagiging tahimik ng kampo ni Kylene kaya nagmumukhang cheater umano si Kobe. May posts din umano ang mga magulang ni Kylene, kaya mas lalo pang tumindi ang pambabash sa kanyang pamilya. Tanong ni Jackie, bakit daw kailangang maging violente umano si Kylene kung saan nakaranas umano ang anak ng physical assault? Kasalukuyang kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Kylene Alcantara laban sa mga akusasyon. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, updated the showbiz happenings. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat, Iya. Taos-puso po, ma'am, ang aking pasasalamat sa lahat ng buo-buo po ng Gandingan Awards sa pagkilala sa akin, ang inyong lingkod bilang Best News Anchor. Gayun din po sa iba pa nating mga kapuso. Thank you very much. Congrats. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.